Okay? Ano? Paul, nagawa nyo na ba to? Ito, ganito. Okay? Anong week na ba tayo ngayon? First week, sir. First week. So, yung updating ng PyX, lay down 1, lay down 2, lay down 3, yun muna priority nyo kung ganon. Okay? Sunod, para nakakapag-ikot din kayo with the roving. And then after nun, hapon, ganit, yung tempasin. Okay? Yung FDAS, yan, katulad yan, pwede nyo naman pag-usapan si Mike. Mike, punta mo nga yung lay down 2, tingnan mo verification. Kasi ang nangyayari, ito ha, FYI. Francis, makinig kayo. Okay? Yung paglalagay nyo ng fire extinguisher, tama naman yun sa mga, PowerPoint natin. Okay? One of the problem, okay, na lagi natin tatanda, medyo gamit na yung ginagamit nating light fire extinguisher. Tama, kasi yung tagging, hindi naman gamit na ginamit na sa site. Okay? Ngayon, ang ina-identify natin, saan galing nga naman yung fire ex na yun. So, ibig sabihin, kung ito, okay, isang area, ibig sabihin, may kinuha ng kayong area kung sakali. Tama. Yun yung ina-identify. Ngayon, sa pag-inspections natin first week kasi, ang natin, PyX natin, tama. Warehouse. Okay? Sa warehouse kasi, ang technique natin dyan, pag hindi nyo bigyan nyo yung warehouse man, checklist, tapos kukunin nyo, i-verify nyo na lang. We have a lot of warehouse na hindi nyo na-inspect. Reality. Okay? Reality ha? Okay, sabihin na natin. Francis, anong warehouse ang na-check mo nung first week? B1. Nasaan yung checklist? Nasaan yung proof of evidence? Nakapag-send ako, sir. Nandun na rin kayo. Nandun. Okay na. Okay? Nandun rin ako, lay down 1, lay down 2, lay down 3, fire extinguisher, okay na. Okay, kayo? PyX lang, sir. Ayun. Ayan, kaya nga nandyan yung checklist of natin. Ngayon, ang technique kasi niyan, okay, second week, power tools. Diba? Susundan nyo sa warehouse natin, o warehouse nyo, o warehouse nila. Okay? Bigay mo, o power tools bro, pa-update yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo kailangan tutukan yung inspections kasi may mga competent person tayo, electrician nila. Right? As a safety officer, katulad ng sinabi ko, hindi nyo kailangan tutukan ng isang activities kung hindi critical. Ang pag-inspection is not, hindi ko naman sinasabing hindi critical. Okay? Sample natin, genset. Ilan na ba yung genset natin dito sa block A? Isa, sir. Isa. Yung nasa control room. Yun, sir. Yung nasa Amigos. Yung nasa laydown 2. Meron tayong tinatawag na portable genset. Meron tayong tinatawag na natin, for PTO genset natin. Yun yung natin. Evaluation nyo. Kaya nga kayo may checklist. Kaya nga kayo meron kayong ina-update dyan na natin. Yun yung sample natin na uulitin ko. Yun yung sample na for improvement kasi pagdating balang araw, gagamitin nyo yan. Yung checklist na yan. Gagamitin nyo yan sinasabi ko sa inyo. Tandaan niya, makinig lang kayo sa akin. Hindi ko naman kayo sasabihan kung hindi magiging natin. Ito kasi trabaho natin. Right? Maliban doon sa mga training updated o anything, yes, kailangan natin yung sample na rin natin. Ito lahat, isa-isay na natin ha. Scaffolding. Ilan na ba yung scaffolding natin dyan sa block A? Ilan na ba yung scaffolding natin ongoing dyan sa block F? L. Okay, gagawa ka ng checklist. Diba? Checklist kasi pagpunta mo ng scaffolding, ano ba yung checkin mo? Tama? Tapos gagawa ka ng checklist para sa area. Itong area na to, Unit 1, Unit 2, kay B2 to, B2 in charge. Unit 3, Unit 4, kay B1 in charge. Ganun yung sinasample natin. At least, reference mo. Ngayon, ang problema kasi natin, FYI tatanungin natin, kahit yung MBPS, tinatanong ko kay Francis, kaninong MBPS yan? Walang soft barricade. Sir, hindi ko po alam. Sir, hindi ko. Kung nandun sa checklist natin, malalaman mo, ay, sir, na-check ko yan, Unit 4, Unit 51, kay yan, kay B2 yan. Bakit walang soft barricade? Uulitin ko sa inyo, hindi porket may SOR and CR na tayo, tapos na tayo doon. Hindi ganun. Okay? May NCR tayo, SOR tayo, pero you need to take actions.
We need to take action. Yan ang trabaho natin dito. Hindi tayo pulis pero kailangan ng effort ng pawis natin o effort ng decisions making natin ay doon sa tama. Kaya nga tayo meron tinatawag na SMART. Simple, measurable, attainable, realistic, and timely. Ngayon, measurable. Okay, sure natin. O sir, pare, wala tayong palagay ng barricade dyan. O lagyan mo muna sa barricade pero lagyan natin ng signage. It's, di ba? Measurable. Yun yung sample ko natin. Kumbaga, hindi porkit nag-a-update kayo sa Viber o nag-a-update kayo sa GC, tapos na. You need to have a follow-up action. Tandaan natin, ang trabaho rin natin is to follow up the activities. Hindi ko kayo hinahanapan. Tandaan nyo ha, never akong nag-ask kahit kanino dito ng inyong activities from your starting to finish. Kasi bakit? Ginagawa ko yan sa previous company. Bakit? May average kami. Tandaan nyo yan ha, hindi ko pa ginagawa sa inyo yan. Sample natin, bakit hindi mo natapos to? 25% yung Mbps o ano natin. Sir, meron kayong 30. Kunyari lang ha, 30 Mbps. Ilan yung nalagyan nyo ngayong araw na to? Sir, 25%. Dapat sa susunod na araw, may 50% ganun. Hindi ko pa ginagawa sa inyo. Bakit? Sa ibang company, yun yung procedure namin. Inaano ko lang para na mo monitor. Sa NBI, ganun din. Sa safety, ganun din. Sa quality, ganun din. Kasi bakit? Baka mamaya nag-OT tayo, tapos yung equivalent ng activities natin, hindi rin. Sipin mo ha, doon po pumapasok yung operation mindset. Which is hindi ko pa binibigay sa inyo yun. Kasi gusto ko matutunan nyo muna yung site dito. Hindi ko pa meron na ba akong binigyan sa inyo ng ganon? Average mo, o sige. Kenji, ganito yung reporting, ito yung ano natin. Right? Kaya nga si Kenji, ang sabi ko lang sa i-monitor mo, the man-hour, manpower, yung bulletin board, i-monitor mo. Sinasabi ko kay Kenji, kasi siya yung nandito eh. Siya yung kailangan makapag-monitor kasi siya yung nakapokus dito sa office. Eh, isipin nyo ang meeting ko. Meeting ko Monday, Monday, dokumento. Okay, tapos minsan may, initial inspection with the client, tama? Sipin mo, Martes, Miyerkules, Huwebes, meeting, kalahating araw, halos nauubos kong maaraw. Yun yung sample ko. Ngayon, Sabado na nga lang tayo nakakapagganito ng usapan, pero gusto ko sana makita nyo, ito yung reference. I'm not pushing you to the ground na malubog kayo. I'm pushing you to what? To focus or natin po sa sarili nyo. Yun lang, hindi ako nandito para always, sabi ko nga sa'yo, hindi ko kayo pinagagalitan. Bata lang ang pinagagalitan. It's pinagsasabihan kayo para dyan. Para pag malaki nyo, ang pangit naman nun, lilipat ka sa company, wala kang pagmamalaking natutunan. Tapos tatawagin ka balang araw SO3, pero wala kang yung act mo as a ganito. Hindi pwedeng ganun. Sana matutunan natin. Tandaan natin, huwag na kayong gumaya sa ako, kaya ako ginagawa ito sa inyo. Kasi na-experience ko, guys. Kinukwento ko lagi yun sa inyo. Kinukwento ko sa inyo lagi. Na-experience ko na 2 years ako sa subcontractor, pero pagpunta ko sa general contractor, para akong zero. Ayoko na mangyari sa inyo. Ano yung balang zero? Pagpunta ko sa general contractor, ang nakaupo sa office ay yung safety enforcer ko. 2 safety enforcer ko ang nakaupo sa office. Ako ang safety head. That time konti pa kami. Ako yung safety head sa site, pero ako yung nasa site. Bakit? Kasi hindi ako marunong sa dokumento. Hindi ako marunong sa ganito. Hindi ako marunong sa checklist. Ultimo Fire X, hindi ko alam paano inspectin. Pero 2 years ako sa subcontractor. Naging challenge sa akin when HSE manager ko ang nagsabi, you need to train yourself. Walang ibang magtuturo sa iyo kundi sarili mo. Walang ibang magtuturo sa iyo ng sipag na yan at dedication na yan kundi sarili mo. Right? Walang problema magpahinga, pero dapat you need to wear your hard hat. No? You need to wear your decision making at the site. Yun yung pumuna sa utak ko. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga sa inyo, yung mga decision making nyo dyan sa site, yan yung matututunan nyo. Huwag kayong ma-disappoint kasi marami pa kayong papasukang company na mas worse pa o anything pa sa mga decision making na challenge. Kasi sample na lang natin ang tagal nyo dito sa scaffolding,
ang tagal nyo na dito sa PARX, sa Power Tools, hindi pa natin na-generalize how can we deliver na proper. Right? Yun ang masakit na katotohanan pag narinig ng ibang tao. Pakinggan nyo ako, masakit bang katotohanan yun? Isipin mo, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan ka na dito sa site. Yung power tools mo pa lang, yung pina-inspect sa'yo, hindi mo pa rin ma-perfect. Bakit? Kasi yung decision making mo, hindi ka nagtatanong kung ano pinakamagandang way. Sino ba sa inyo nagtanong sa akin dito kung ano magandang way para sa inspection? Ikaw, Francis, nagtanong ka na ba? Oh, ikaw, Paul, nagtanong ka na ba? Ikaw, Albert, ikaw, Mike, nagtanong na ba kayo? Ikaw, Karil, nagtanong ka na ba? Ano yung magandang decision making, sir? Pag nag-inspection ako, paano ba gagawin ko dito? You need to ask. Okay, tandaan nyo, you need to ask. Kasi bakit? Paano ka matututo sa veterano kung hindi ka magtatanong at gagawa mo ng gap yung sarili mo? Sir, nahihiya ako eh. Puta ina, 11:30 nga, 11 kumakain ka dyan, hindi ka nahihiya. Right? Tapos dun sa tamang matututo ka, di ba? Isipin mo, alas 10 na, nangunguyakoy ka na, hindi ka nahihiya, pero dun sa matututo ka, nahihiya ka. Yun yung point ko. You need to ask. Walang masama na magtanong. Sa lahat po ng mga kasama natin dito o sa mga lagi ko sinasabi yan. You need to ask. Kaya ako sinasabi to at pinaririnig sa inyo kasi mataas ang pangarap ko para sa inyo. Ako na, andito na ako. Hindi, naging madamot ba ako sa kaalaman? Di ba? Yun yung sinasabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo, walang ibang tao na magmamahal sa'yo at walang ibang tao na magpupush sa'yo ng 100% kundi ang sarili mo. Si Karil, kaya nakandito yan. Nandiyan sa position niya, nandiyan sila Kenji kasi. Bakit? Kasi pinasyon nila yan. Huwag kayong tandaan nyo, huwag kayong huwag kayong maging stick dyan sa position nyo. Okay? At, tandaan nyo marami sa paligid natin ang crab mentality. Okay? Ano yung crab mentality? Diba? Tama na yung 10 tamang gagawin mo, isang mali lang ang ginagawa. Yun yung ginagawa ko rin sa inyo eh. Bakit ko ginagawa sa inyo na hanapin ko minsan yung yung mga wrongdoing nyo? Kasi gusto ko ma-improve natin several times. Ma-improve natin. Oh bro, yung signages. Kasi yan yung ako sa totoo lang, uulitin ko, wala akong talino. Kahit marinig ako ng buong mundo, sinasabi ko yan. Di ba? Karil, ano sinabi ko sa'yo kapon? Di ba? Wala akong talino. Aaminin ko sa inyo, wala akong talino. Ano lang ang meron ako? Diskarte. Decision making. Ginagrab ko yung opportunity na meron. Bakit? Kasi doon ako mas matututo. Kung tapos ka na mapagod, madali ka mapagod, ganyan na lang. Diba? Ako nga sasabihin ko sa inyo, bakit ang aga-aga ko pumapasok? Ba't ang aga at late na ako umuwi? Alright? Kahit naman, di ba? Yung mo si Kenji. Di ba? Sino mas nauna umuwi sa ating Kenji? Alright? Bakit? Hindi ko gustong gawin sa inyo. Kasi ito yung inaano ko para masanay ko yung sarili ko. Maaga akong papasok, late akong uwi. Wala naman ako inaanong additional work eh. Right? Additional salary. Gusto ko lang maging good example sa inyo. Na hindi tayo dito, ang safety hindi hindi 8 to 5, 7 to 4, hindi ganun lang pasok natin. Which is 24/7. 24/7 bakit? Pag may concern sa area mo, anytime pag tinawagan, sir, punta ako dyan, sige, natin. Matutunan niyo sa sarili niyo. Bakit? Kasi nga, as a supervisory level tayo, please. Nakikiusap ako, sinasabi ko to, hindi para sa sarili ko, para sa inyo. Kasi maliit lang ang industriya natin, mga sir. Balang araw, hindi na tayo magsasama, Paul. Hanggang dito na lang tayo. Bakit? Sasama ka pa ba sa akin sa Laguna, Paul? Ha? Yes, sir.
Sasama ka, kagaguhan. E di paano yung business mo dito? Di ba? At least pag umalis ako, meron kayong naiwan na decision making dito. Sabi ko nga sa inyo, kung tiga rito ka, ito na ang alagaan mong lugar. Alagaan mo yung lugar na to, alagaan mo yung position mo, alagaan mo yung career mo. Albert, may phase 2, San Miguel. Paano ka lilipat sa ibang company? Right? Ano magiging decision making mo dun? Huwag na tayong gumaya sa mga ibang safety officer dito na lumipat sa company, pinatanggal. Bakit? Act as SO3, pero ang galawan, na ba? Aray na mo, ikaw na nagsabi nun sa akin kay Rika, tama? Oh, Albert. Sana maging maging good example sa si Rika. Di ba? Ano position niya in-applyan doon? Oh, ano nangyari ilang buwan? Oh. Kasi Brad, as a safety, dapat tayo, hagladerize ang position natin. Huwag tayo hindi ako engineer, hindi ako technical person, hindi ako ganito, hindi ako makakaakat sa level na ganyan. Negative. Kaya nga sabi ko, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Okay, decision, ko lang naman yun, yung misang kumpara ko sa ibang tao. Pero, hindi ko kayo kinukumpara, magkakaiba tayo ng path. Diba? Magkakaiba tayo ng way. Pero sana nandun tayo sa objective. Paano niya narating yun? Ako, ikukumpara ko yung sarili ko, diba? Kay Karil. Diba mo, mechanical engineer yan, license yan, ikukumpara ko. Okay? Ano lang to, wording ko lang to, Karil, ha? Okay? Kukumpara ko. Okay? Mas, may siya, pag nag-apply kami sa company, mas angat siya yung pa-priority, tama, mechanical engineer. Pero ano panlalaban ko? Yung experience ko, yung certificate ko, yung mga nalaman ko, yung decision making ko. Kasi hindi lahat po, tandaan nyo nandito tayo sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, educational attainment is isa lang yan. Isa lang yan sa mga hinahanap. Okay, pero yung deserve mo, sa yung passion mo sa puso mo, na during interview, during it's yun yung maging natin. Okay? Matutunan natin, sabi nga natin right now, pawis yan. Kasi ako sa totoo lang, di ba? Pwede naman ako umupo dito mag-convert eh. Tingin mo, Michael, pwede? Pwede ba akong hindi humawak ng hose kapag may sunog? Di ba? Pwede. Pwede bang kayo na lang ko na may fire? Di ba? Nakita mo Ay, kayong apat ang nandun. Ay, wala ka, Michael. Si Michael, hindi. Si Francis, si Paul, si Albert nandun. Okay? Yung ginawa ko dun tatlo kayo, sample lang natin. Sino pagdating ko, sino agad yung nag-guide dito? Nag-guide, ganito gawin, ganyan gawin, ito gawin. Di ba? Nakita nyo lang ba ako nakaganon doon? Yun yung natin. Please. Okay? Ang tinitingnan sa atin dito, mga kayo, it's action. Turuan nyo rin yung mga kasama natin, no, na maging yung decision making sa site. Itama. Okay? Pag may nakikita kayo mga konting it's improve agad natin. Sabi nga natin, sabi Karil? Umpisahan nyo na ng tama para matapos ng tama. Di ba, Paul? Kesa umpisahan natin, pwede na yan. Ayos na yan. Ano pwede mangyari? Ulit. Isang magandang sample ko. Bigyan natin ng decision making yan. Yung signages. Right? Tinatayo ko yung signages. Ano sa ginagawa namin ni Julius? Tayo lang namin. Hindi namin nilalagyan ng pabigat. Ano nangyari? Kinabukasan, pagbalik nyo, tama. Ano yung wording niyo? Pwede na yan. Kasi nga time. Ngayon, pagbalik nyo, lagyan nyo na ng palagyan nyo. Ang gusto kong matutunan nyo, sample natin, may nagtatrabaho doon na workers, hindi naman kayo, bro, tara dito sandali, palagyan nga ng Kasi marami tayong tao dito. Housekeeping. Bro, stop nyo muna yan. 3 muna dito mag-housekeeping. Kasi act as advisory capacity. Bro, bakit walang scaffold, walang barricade dyan? Alis mo muna kayo dyan. Usog mo na. 2, 2, ganyan. Act as advisory. Pero kailangan kausapin nyo yung supervisor. Kakanindihan yan yung mga natin dito. Okay?
Reporting, natural yan. Weekly reporting, ikaw. Michael, gumawa ka rin ng weekly reporting mo doon sa mga signages, doon sa mga PowerPoint mo, para matutunan nyo. Nasa ano na tayo? Anong tawag dito sa natin yan? Environment natin, sa trabaho natin, computerized na. Ang tawag ng engineer? Tech, digital na tayo ngayon. Digital era. Okay, hindi yung panahon namin. Okay, sir, noong 2000, yung architect ko ha, year 2000, nag-start na ako sa construction, sir. Kwento ko lang. Ang architect ko, yellow. Alam mo yung yellow pad natin? Yung yellow pad. Hindi. Yung papel, yung yellow pad. Yellow pad. Manila paper na, hindi, yellow lang yung pang-exam natin sa ganyan. Yung pag didikit-dikitin niya yun. Tapos ano gagawin niya? Ididikit niya dito, sa likod niya, do-drawing niya yung site. Do-drawing niya yung area. Lapis ang gamit niya. Year 2000 yun. Tsak, hindi na buhay yung, yung architect ko na yun. Okay? Yung CM ko dati na yun. Do-drawing niya. O, Jeff, hindi pa ako nun, alay labor pa lang ako. Jeff, tulungan mo yung welder, tulungan mo yung ganito. It's like that. Ngayon, hindi na eh. Print na lang natin. Di mo, hiningi namin dokumento sa'yo. Print na lang. Ha? Please, nakikiusap ako sa inyo. Lagi nyo tatandaan yan. Effort natin. Isang kopya lang hindi da-download ko, send ko sa'yo. Kasi Francis, typical naman ha? sila sa area. Importante Kahit saan tayo mapunta, pare, magiging proud yung, pag nakakasalubong ko kayo, maging proud. Tanong mo kay Albert, Bert, bakit hindi na makaporma sa akin ngayon si Rika? Di ba dati ang ingay nun dito? Hindi, totoo. Francis, ayokong dumating sa inyong lahat yun. Ayokong dumating sa point na gano'n yung natin. Sistema. Sipin mo, tatanggalin ka sa isang dahil lang sa, di ba, expectation. Ibang expectation sa inyo sa expectation sa akin, ha? lang, PDF lang sir. Thank you boss. Patulong akong boss. Si Julius nga, ganyan pa lang yung decision making. Tingnan mo, napapamura na. Kasi nakikita niya na expectation sa kanya. Ay, sarap. Ulitin na rin natin. Teka lang, Jules. Pasok ko na. For